Si Russell Westbrook ang isa sa most hated player na hindi nag-champion sa NBA history dahil mismong asawa ni Westbrook nag-post na sa kanyang IG account ng isang email about sa death threat tungkol sa kanya. Related kasi to sa namintes na parlay at mga game nitong si Westbrook. After kasi ng matalo ng Sacramento sa Orlando Magic, tambak ang inabot ng Kings pang 15 straight ng talo. Si Westbrook na limit pa sa 17 minutes, 5 points, 0 rebound, 1 assist, 3 turnover, 1 steal at nasa 2 out of 8 mula sa field. Malayo sa kanyang average. Based din sa email, sinisisi yung asawa ni Westbrook na hindi man lang naka 10 points itong si Russell Westbrook sa game niya versus dito sa Orlando Magic. Bakit kasi doon ka tumaya? Si Westbrook din yung player na merong pinakamaraming na-eject na fans sa arena. Siya din yung may pinakamarami so far na nakomprontang fans, mapa-court or kahit saan. Inamin naman ng asawa ni Westbrook na hindi isolated case yung nangyari. Maraming beses nang nakatanggap ng threat itong si Westbrook dahil sa paglalaro niya sa NBA. Kaya di umano lalong lumaki ang galit ng mga fans kay Westbrook dahil sa failed stint niya sa LA. Pero since OKC pa lang nakikipag-away na or inaaway na ng fans itong si Westbrook. Pero noong 2022, dito nagsimulang madama yung pamilya ni Westbrook. Parang pamilyar yun na, damay pati pamilya. Mali pala, iwan pala yun. Pati kasi mga anak ni Westbrook dinadamay na. Kaya nagkaroon ng request kay Westbrook na mag-retire na para sa safety ng pamilya niya. Wala namang official statement ng asawa or pamilya ni Westbrook regarding sa nangyari. Or ito ang mag-focus kay Westbrook para mag-retire na for next season. Dahil hindi lang isang beses kundi multiple times nang nagkaroon ng threat sa pamilya niya dahil lang sa mga namimintis na parlay. Nag-debut na si Kristaps Porzingis sa Golden State. Napaaga ata ang pagbabalik. Meron silang halos tatlong 7-footer. 6'10 si Horford, 7'2 si Kristaps, 7 feet si Quinton Post. Si Joe Lacob excited pa dahil sa tatlong halos 7-footer nilang player. Na-impress pa si Joe Lacob sa debut game nitong si Kristaps. Sa limited minutes na 17 minutes, 12 points, 1 rebound, 1 assist, 1 block. Kaso tambak pa rin sa Boston Celtics. Pero ang hindi kinatuwa ng ibang mga fans doon at kahit yung ibang mga analyst, umikot pa rin sa small ball rotation ang Golden State. Starting center nila si Draymond na merong 0.2 rebound at 3 assists. Based sa report, walang injury si Quinton Post. Nawala lang talaga siya sa rotation nang dumating si Kristaps. Mula December until January, nasa starting unit itong si Quinton Post. Nag-a-average pa naman siya noon ng solid numbers. Almost 8 points, 4 rebounds, 1 assist, 43 and 35%. Maganda pa ang nilalaro ni Quinton Post kapag nasa starting unit siya sa loob ng 32 games. Meron siyang 17 minutes din pero 9 points, 4 rebounds, almost 2 assists na kapag nilagay pa siya ng at least 20 minutes, mag-a-average siya ng 12 points at almost 5 rebounds. Na bigla na lang binawasan yung naging minuto niya. Nasa 5 points per game na lang itong si Quinton Post. Mula 17 minutes, pumatak na lang siya ng almost 12 minutes pababa. Based pa sa mga write-ups, para lang makapag-stay si Quinton Post sa Golden State dahil magiging restricted free agent na siya, kailangan gumamit ni Steve Kerr ng double big man. Meron silang Horford at Quinton Post sa second unit, or kaya Porzingis at Post, or kaya Horford at Porzingis duo na maganda naman yung nilaro dati sa Boston. Kaya di umano ibinabangko si Quinton Post dahil sa defense niya. Pero maganda yung nilaro niya dati kontra sa Miami at sa Toronto. Back-to-back double digit noon si Quinton Post. Kaya din pinush ng Golden State na kunin si Kristaps via trade para dito kay Kuminga dahil hindi maganda ang nilalaro ni Quinton Post before yung deadline. Na ngayon nakuha ng Golden State si Kristaps, lalo mawawala sa lineup o rotation si Quinton Post. Walang rin. Tatlong big man na ang meron sila, hindi naman mga traditional pa. Mga stretch big man or kaya mga hybrid. Lalo na si Quinton Post, maganda yung nilalaro kapag longer minutes. Nahihinto di umano yung development pa ng mga batang player sa Golden State kapag nakikitang merong 2 to 3 bad games ang isang player. Si Quinton Post baka maging katulad pa to ni Markkanen or kaya ni Sengun kung talagang ibababad sa laro. Si Steph naman wala pang timetable kung kailan babalik. Based naman kay Sham, dumaan ulit sa MRI si Steph na wala naman structural damage sa tuhod niya pero namamaga pa rin at sumasakit.
expectation sa next 5 games, hindi pa makakalaro itong si Steph. So expectation pa lang yun, pero hindi alam kung hahabulin ng Golden State na makapaglaro agad siya na mas maaga. Dahil ang problema ng Golden State kung makakaya nilang manalo ng at least 2 sa next 5 games nila na walang Steph. Siguro naman kaya dahil ang next 5 games nila na kalaban ay Nuggets, Pelicans, Memphis, Lakers at Clippers. Kaya din pala sinabing kahit 2 lang ang may panalo dahil yung Portland at Clippers 2.5 games away na lang kontra sa Golden State sa number 8. So malapit nang makaalis sa number 8 ang Warriors after ng 3 buwan. Pang-6 at pang-7 pang kalaban ng Golden State, Rockets at Thunder na palaban din ngayon dito sa West.